Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Pilipinas, ang oras, 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nasangkot sa road crash ang aktor na si Nino Mulak. Makaraang makatulog ito habang nagmamaneho sa Antipolo City. Sa official statement na nilabas ni Mulak, nilinaw nito ang mga kumakalat impormasyon mula sa preliminary police investigation na mechanical failure ang dahilan ng kanyang pagkakaaksidente. Pag-amin ng aktor, day off ng kanyang regular na driver kaya't napilitan siyang mag-drive ng sarili. Ngunit dahil sa matinding pagod, dala na rin umano ng kanyang abalang schedule, nakatulog siya sa gitna ng biyahe. Naku, ingat tayo. Yan man, hindi naman niya maaaring gamiting excuse. Inako niya ang buong personal at legal na pananagutan sa naturang aksidente. Napagalamang binabaybay ng aktor ang kahabaan ng Marcos Highway sa barangay Mayamot nang mabangga ng kanyang SUV ang isang bystander na no'y kumakain sa karenderya, gayon din ang nakapark na motorsiklo at ilang tindahan. Tinawag na fake news o hindi totoong balita ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ni Foreign Defense Panel sa nagpapatuloy na impeachment trial ang kumakalat na humiling ng emergency meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng DZRH News kay Attorney Poa, sinabi nitong gaya lamang ito ng fake news na binabato o binato siya ng laptop ng Vice Presidente. Matatandang hindi tinanggi pero hindi rin naman kinumpirma ng palasyo ang hiling umanong emergency meeting at sinabing bukas naman ang Pangulo sa lahat ng gustong makipag-usap. Nag-abiso muli si Senator Loren Legarda na extended ang kanyang medical leave hanggang September 2, 2026. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., nag-abiso ang tanggapan ni Legarda na magme-medical leave ang senadora sa Agosto 24 hanggang 26 at September 1 hanggang September 2. Matatandaan, mula pa noong Agosto 3 ay naka-medical leave na si Senator Loren. Huling nakita ito sa Senado noong July 29. Una nang tinawag ng Office of the Ombudsman na suspicions ang extended medical leave ni Legarda at ng two-man travel authority ng kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Nakasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon dahil sa manoy naipamahaging o hindi naipamahaging solar power resources. Iginit ang dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na nakabase ang liquidation report ng paggamit ng confidential funds sa report ng security officer. Sa ika-17 araw ng impeachment trial kay BP Inday Sara Duterte, sinabi ni Acosta, binibigay lamang ni Colonel Raymond Dantalachica, dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group, ang mga acknowledgement receipt ng naging paggastos nito ng pondo. Iwala si Acosta sa mga report nila Chica dahil siya ang security officer on ground at may kaalaman sa pagpapatupad ng mga confidential activities. Yung liquidation nga po, sinertify nyo na yung liquidation ay tama. Opo, Your Honor. At ang basehan ng liquidation, yung mga dokumentong binigay ng security officer na si Colonel Lachica. Opo, Your Honor. Hindi po yung personal ninyong kaalaman na dun nga nagastos yun, kundi base sa kanyang binigay sa inyong impormasyon at mga dokumento. Opo, Your Honor, kasi wala po ako doon. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Nag-disburse lang po ako ng pera sa kanya, Your Honor. Okay. Iisa at paulit-ulit ang sagot ng naging depensa
ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa lahat ng mga binatuntunong sa kanya sa Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginita Acosta na i-turn over niya ang kabuang 500 million pesos na confidential fund ng OVP kay dating security head Colonel Raymond Lachica. Lalamano sa itong may eksperto, itong may kakayahan sa confidential activities at siya ring itinalaga ni BP Inday bilang implementor. Kinestyon ni Prosecution Counsel Attorney Amado Ligutan ang paulit-ulit na paliwanag ni Acosta na wala siyang alam sa mga aktibidad at umasa lamang siya sa dokumento at mga paliwanag ni Lachica. Hayag ang sinita ng prosekusyon si Acosta dahil para itong siramplaka sa patuloy na pabalik-balik na parehong sagot sa magkakaibang tanong. Siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your I will Honor. ask this question, Your Honor. Hindi po ba, ma'am, nasa iba't ibang tanong ko, paulit-ulit na yung sagot nyo kasi nga siya yung may alam sa pag-implement ng confidential activities. Hindi nyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot nyo? Napansin nyo po ba? Hindi. Karon, Your Honor. Yes. Yun lang ang sagot ko, Yes, Your Honor. okay. Wala siyang mapiga. Walang ideya. Hindi alam ni Gina Acosta kung bakit siyang pinili ni Vice President Sara Duterte bilang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at maging noon sa Davao. Sa ika-17 araw ng impeachment trial, tinanong ng private prosecutor na si Amado Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero si Acosta kung ang pagsunod niya sa mga utos ni BP Inday ang dahilan ng kanyang pagkakahire. Sagot ni Acosta, hindi niya alam. Ginagampanan lamang niya ang kanyang tungkulin bilang SDO. Nauna nang inamin ni Acosta na hindi siya eksperto sa confidential operations. May degree siya sa Customs Administration. Sa kabila nito, siya ang naglabas ng 500 million pesos na confidential fund ng OVP mula 2022 at 2023 para kay Colonel Raymond Lachica, alinsunod naman sa utos umano ni BP Inday. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. May huli na si Sherwin Alfaro. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Yes, Kuya Angel, magandang umaga at huling-huli nga natin na palaging naka-tune in sa radyo yan, no? Dito sa Ampes Island, dito sa Barangay San Pedro sa Pateros. Itong si tatay, pangalan nyo? Armando Ampe po. Si tatay Armando na ang negosyo nyo ay yelo. Yelo po. Oh, dahil sila lang ang nagtitinda ng napakalamig na yelo. Sariwang-sariwang yelo, bagong gawang yelo at hindi nagpapawis. Hindi po. Parang yung yelo nakatawas. Lagi po malamig. Malamig na malamig palagi ang yelo. Yung ibang yelo kasi, no, tubig na. Tubig na po, natutunaw na. Sa inyo, talagang sariwang yelo. Pakita natin. Kuya Angel, ito yung kanilang yelo, oh. Oh, ha? Tignan mo naman, oh. Gusto mo ba tikman ko? Wag na. Malutong yan. Hindi, baka makontaminate. Pero, ito talaga mahilig ba kinig si tatay, pangalan mo ulit? Armando Ampe. Tatay Armando, si Kuya Angel. Anong probinsya ni Tatay Armando? Anong probinsya mo, Tay? Siya daw po ninyo. Dito pa, Cagayan po sa father ko. Kita mo, taga Cagayan. Ilocos. Cagayan di... Sa Piyat po, Piyat. Sa Piyat. Ayan, Piyat Cagayan. Naimbag na bigyan, tapo. Oo. Siya, sige, bigyan mo na yung pera ni tatay. Ikaw naman, Sherwin, tinatatagal mo pa eh. Dahil sino paborito yung announcer sa DZRH tuwing umaga? Angelo Palmones po. Si Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po sa DZRH. Naku, kailangan masagot mo rin ng ating word of the day para makuha niyo yung ating medium component. Dures po. Dures! Dahil dyan, meron kang medium component hatid ng Astron, alagang maasahan. Plus,
Meron kang bango ng 1,000 bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, gamitin sa inyong mga damit, ay maamoy ninyo, lalo na kapag ginamit sa pag-anlaw ng inyong mga damit. Charm Popcorn Purple Eternity. Meron po kayong utang? Wala. Wala. So gagamitin nyo na lang sa ulan. Yung DZRH umbrella na pwede rin gamitin pang takip sa mukha kapag kayo sinisingil ng inuutangan, hindi kayo makikilala gamit ang DZRH umbrella. Plus, meron ka pang grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano po masasabi niyo, Kuya Angel? Kuya Angel, maraming salamat po sa DCRH. Ayan, kuya. Malaking tulong po ito kahit ganitong kaliit lang ang premyo niya. Wala ka. Ang liit daw na pa-premyo mo. Nakarmet! Lakay. Lakay, apo, kuya Armando. Nakarmet ba si Sherwin? Pa? Nakarmet. Okay daw, oo daw. Sige. Okay. Maraming salamat Nalita. po. Siyempre sa mga nais manalo Nalita. ng 1,000 pieces. Kasi isa nga lang naman daw, di ba? Ang liit lang ng papremyo natin. Tawa ako sa sarili ko. Ano ba yan? Sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH. Malakash promo kasama ang Charm Popcorn, Purple Eternity RH6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Bakit ba demanding si kuya? May buntag sa mantig pamindahan nato diyan sa Bantayan Island. Diyan po sa Cebu. At sa mga Pilipino kung pabalik na ng Pilipinas, mameban lang. Good morning ho dyan sa Las Vegas. Siyempre, Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Sir June, yan ba? Pagaling ho kayo. Kung pabalik ho kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Aba, hinakot ho yan. Itinanim dyan po sa ilalim ng dyan po sa mga lupain sa lalawigan ng Quezon, sa mga bakanting lote para makapag-produce na ho sila ng dikalidad na cacao beans, pinoprocess po maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Taiwan. Gandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Gandang Umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Noong nakarang linggo, nakapanayam natin si Miss Maria Victoria Anahaw ng Caviteño Isabelina Multipurpose Cooperative o Kaisa MPC. Ang kanilang kooperatiba ay kinilala bilang Most Outstanding Medium Agri-Based Cooperative sa Land Bank Gawad Tanging Yaman at Galing o Gawad Tanyag. Ginanap ito noong August 7 ng taong kasalukuyan. Sa ngayon naman, kikilalanin natin ang itinanghal na Most Outstanding Agri-Based Medium-Sized Corporation sa kategorya ng Gawad Kaagapay. Makakasama natin ngayong umaga si Ginoong Jonathan Yakas, founder ng JG Yakas Grains Trading at iba pang mga kumpanya sa Apayao, at si Ginoong SL Alvarez, Account Officer naman ng Land Bank Cordillera Administrative Region Lending Center. Naimbag na bigat na kayo amin sa ating po mga kababayan dyan po sa Isabela, at kasama natin mga nataraking nakabsata, si Jonathan at saka si SL. Unahin muna natin si Jonathan. Boss Jonathan, alam naman namin, mayaman na ho kayo ngayon. Paano ho ba kayo nagsimula bilang isang entrepreneur? Actually, sir, nagsimula ako nung graduate ako ng college. Work kasi ako ng 1 month. As job order. Ngayon, sumahod ako ng 7,000 a month. Ba, laki ha? So, malapit nang lumabas yung panay na anak ko nun. Oo. On that time, malista kasi ako eh. Sinulat ko kung mga ko, gasolina, merienda. Ang natira lang sa 7,000 is, ano lang eh, parang 148 pesos. Ah, ganun? So, yun, Short talaga. naisip ko, sabi ko sa sarili ko, magkakaroon na ako ng anak.
So, ginalingan ko sa school pero hindi magaling yung bayad sa akin. Accountancy tinapos nyo? Naluha ako eh. Naluha ako sa kwento nyo. 7,000 ang entry. Accountancy, kinuha nyo ninyo. Sir Jonathan? No, sir. PSIT. IT. Information Technology. Yes. Okay. So, naramdaman nyo, kung 1,150 na lang, 140 na lang matitira, walang future. Hindi ko mabubuhay yung anak ko, sir. Oo. Sa mahal ng gatas at saka diaper pa lang ngayon, di ba? Kahit pasabihin natin magbe-breastfeed si ma'am. So, yun yung nagtulak sa inyo na pumasok sa grains. Yes, sir. Actually, nung una, nag-start ako sa buy and sell ng prutas, yung pinya. So, bumili ako ng pinya. Kinarga ako nag-rent ako ng L, biniyahe. Yung isang biyahe, kumita ako 15,000 eh. Magaling. Okay. Pang 2 buwan na yun. Oo. Bawi na kaagad. Tapos? So, now, yung pinya kasi nung wala nang may biyahe, eksakto na anihan ng palay. Yun. Yung yung parents ng wife mo? Yung parents, pinagkakakitaan namin, nagkakakitaan nila is agriculture, farmer. Talagang nagtatanim ng ng palay. So, saan dyan sa Apayao? Anong town? Actually, sir, dito sa Santa Marcela, Apayao. Okay. Tapos ano yan? Anong municipality? Class A? Class B? Municipality? Malaking municipality. Fourth class municipality. Okay, oo. Maliit lang po. Okay, so from Piña, nag-ship kayo sa palay, nakita nyo magandang benta. Ayan. Magkano ang farm gate price nung bili nyo? Doon kayo nag-uumpisa? Nung nag-uumpisa ako, sir, ang nun, parang 12 pesos pa lang. Ang 12 pesos per kilo? Dry na palay. Ilang percent? Ilang percent ng moisture content? 14? Yung medyo tuyo na? 13, 14. 13, 14. Yes. Tapos, ano yun? Ikaw na magdadala sa kiskisan? Kayo na magpapagalaw? Palay pa rin? Sir? Dinadala ko sa Isabela. Kinakarga ko sa okay. May particular variety ho ng palay kayong binibili? Wala naman, basta lahat? Wala naman, basta lahat. Basta dry na palay, sir. Paano kung maraming tulyapis? Yung mawalang laman, yung puro ipa? Yun, kailangan mong yung kailangan mong pag-aralan sa grains trading, marunong Ayun, kinakailangan magaling ka dun sa pagmo-monitor kung kwalidad ba yung grains, Kayo rin ho ang kayo ang tawag dito, tester, taga-check. Nung una, kasi syempre kailangan hands-on ka eh. Okay. So, magkano, atin lang naman, hindi naman nakikinig ang BIR, hayaan mo na sila. Magkano kinita natin doon sa unang trading? Sa unang trading, parang enough naman na nakabili ako ng unang truck. Kita mo namang galing ha. Iba talaga. Yung isang season, sir. Ano yun? Wala pang utang sa land bank yun ha? Talagang trading pa lang? Sir, wala pa. Wala pa? Yes, sir. Malaki na pala. May pambili ka na nga ng truck. Ba't nangutang ka pa sa land bank? Joke. Para lumaki. Para mas lalong lumaki. Para lumaki, sir Kasi kulang yung Oo. So, kailan pumasok si land bank sa pagnenegosyo nyo, Kabsat? Hindi pala. Si Don Jonathan itong kausap natin, sasabihin natin kakabsat. So, Don Jonathan, kailan pumasok ang land bank? After pumasok ang land bank sa akin, year 2015 na. Okay. May truck ka na nun? So, meron na. Siyempre, may truck ka na. Maganda na negosyo. Malaki papautang sa iyo ni land bank pagka nagkataon, di ba? Magkano unang utang natin? Yung unang utang ko kay land bank, 2 million pesos. Galing, parang tumama sa loto, ha? Tapos, ang payback time? Tapos, after 2 years,
na-engage ako sa construction. Yun, ginawang... Construction na? Ginawang... Nag-construction ka rin? Yes, sir. From Palay, nag-contractor. Galing talaga ni sir. Boss Jonathan. Oo. Okay, tapos, sa construction, pinautang ka na naman? Yes, sir. Yung una, nung na-engage na ako sa construction, binigyan ako ng 25 million? Yes, 25 million. Boss Esel, mag-usap tayo mamaya. Ito pala dapat kinakausap natin eh. Mantak mo from 2 million to 25. O tapos, anong ginagawa nyo? Nung bank na kasi ang sinasa is yung mga notice of award, yun yung pinaka... notice to proceed. Yung notices na yon, yun yung pinaka-collateral mo para maka-avail ng loan. Yeah. Galing. Kasama ka dun sa collateral ko, sir. Tapos, teka muna. Anong mga project ang ginagawa mo? Sa gobyerno o ano to? Sa government po. Government din. LGU, DPWH. Okay. Kaya naman, wala naman palang question kung bakit kayo ay ginawaran bilang most outstanding medium agri-based cooperative ng Land Bank. Hindi nakapagtataka, ha? So, ano ang gusto nyong iparating na mensahe ngayon sa ating mga kababayan, Don Jonathan? Lalong-lalo na doon sa medyo nag-uumpisa pa lang at maliit din ang sweldo. Actually, gusto kong ibahagi na kung mahirap ka man na magsisimula, dapat hindi yun hadlang para makuha mo yung mga pangarap mo. Kaya mangarap na umasenso, saka maging loyal ka sa mga salita mo. Yung palabra de honor, sir. Kailangan mo yun. Oo, lalong-lalo na pagka nangungutang. Di ba, Sir Jonathan? Yes, sir. Marunong kang magbayad. Para iko'y maging magawaran din ng Gawad Kaagapay Award. Teka muna, andyan si Sir Esel, nagpahiram sa inyo ng 25 million. Anong gusto mo iparating sa kanya? Another 50 million. Bigla natahimik si Jonathan. Sir Jonathan, ano gusto mo iparating sa Land Bank? Unang-una, sir, gusto kong magpasalamat. Unang tumulong sa akin na now, the Vice President, Sir Victor Agorto, na nagbibigay ng tiwala. So, pinagpuloy ni Sir Albert Galot, pero retired na. At tinutuloy ngayon ni Sir Esel. Ayan. Ayan. So, maraming salamat sa inyo, mga sirs. At sa mga dumaan din na mga pagsubok. Lending Center Manager ng Car Lending Center. Marami din silang naibahagi na tulong. So, salamat sa tiwala at tuloy-tuloy pa na tiwala. So, Sir Jonathan, ilang negosyo mo ngayon? Gano'ng karami? Nandun pa rin yung grains? Meron tayong una na yung grains trading. Grains trading. So, pangalawa yung... Construction. Tapos? Tapos, Yakas Car Care Center. Okay. Ano pa? Tapos, meron din tayong farming, Yakas Farm. May Yakas Farm. Anong meron sa farm nyo? Yung farm ko, sir, merong sari-sari. Sari-sari. Mga prutas. Plantation ng pinya. May pinya rin. Magaling. Sige. Anyway, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, dadalawin natin tong ating Gawad Kaagapay Awardee ng Land Bank. Papasyalan namin kayo dyan sa Isabela, dyan sa Apayao, ha? Yes, sir. Ayan, Magdala ka ng tika para makakarga ka na prutas. Sasama ko si Boss Esel. Boss Esel, ayan, siguro para doon sa iba pang mga budding entrepreneurs, ano gusto mong iparating sa kanila kung gusto lang tularan si Don Jonathan? Para po sa agripreneurs,
kung gusto nilang tulan si Sir Jonathan, ay nandito po ang Land Bank na magpapalakas ng bawat Pilipino tungo sa mas mabuting kinabukasan sa pagpapahiram ng pandagdag na puhunan at pwede rin yung pagpapatayo ng infrastruktura at pagbili ng mga kagamitan ay kasama niyo si Land Bank tungo sa pag-uumpisa, pagpapalo at pagpapalawak ng pasyon ng inyong mga negosyo. Oo. Sir Esel, itong negosyo ni Boss Jonathan, nasa sentro ito, nasa mga barangay? It's within town proper ba yan? Yes, sir. Within town proper. Nasa sentro po ng, Nasa sentro. Santa Marcela, sir. Oo, yan. Anyway, ang importante ho dito, doon ho sa mga kababayan natin, hindi na siguro dyan sa Apayao, hindi lang dyan sa Norte, kundi sa buong Pilipinas, kung kayo ay medyo nahihirapang i-access ang Land Bank physically, punta kayo doon sa Land Bank portal, doon sa website, di ba? Sir SL, nandun lahat ng mga impormasyon na kinakailangan nilang gawin. Oo, sir. Padali pong i-access ng Land Bank website natin. Readily available na po lahat ng kailangan nilang i-access para makapag-apply ng loan, sir. And ito kagandahan, hindi kinakailangan cooperative ka. Directory namin. Oo. Yan. Di ba? Hindi kinakailangan cooperative. Individual, pwede ka mag-loan. Di ba, SL? Oo. Pwede, sir. Sige. Pwede po tayo sa small farmers, entrepreneurs, cooperative, at mga korporasyon, sir. Oo. Gano'n nakarami ang natulungan ng Land Bank dyan sa Cagayan? Andyan sa Apayao? Kung sa Apayao, sir, pagdating sa lilibo na po yung napahiraman natin sa kanilang mga hindi nyo na mabilang palayan, mga kalisan. Pagdating naman po sa mga entrepreneurs, siguro kumulang nasa 50 to 70 entrepreneurs siguro, sir. Ganun karami na. Ha? So, ang dami nyo ng pinayaman. Ha? Dahil sa mga programang yan, napayaman na ninyo ng gusto. Anyway, Don Jonathan at saka si Boss SL, maraming salamat at sana nga po marami pa kayong matulungan na mga entrepreneurs na lalo pang maging matagumpay. Ayan. Ang tagumpay ni Sir Jonathan ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, tamang diskarte at matatag na katuwang sa pananalapi, posibleng mapalago ang isang maliit na negosyo tungo sa isang matagumpay na enterprise na nakalilikha ng trabaho at oportunidad para sa mas maraming Pilipino. Para sa mga negosyante, magsasaka at iba pang sektor na nais palawakin ang kanilang kabuhayan, handang magbigay ng suporta ang Land Bank sa pamamagitan ng iba't ibang financing programs at serbisyong angkop sa inyong pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa Customer Care Hotline 02-8405-7000 o bisitahin ang inyong pinakamalapit na Land Bank branch o lending center o pumunta sa kanilang website na www.landbank.com. Joste Aguina. Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, maliit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank.
Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS! May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones. Umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang 5 ng umaga. Ay, happy birthday muna kay Doña Cora Liosalia. Direk Cora, happy birthday ha. Sanang liwaliw ngayon ng ni Director Cora Liosalia. Yan, pinili ko yung mga gagandang picture mo. Nananakit na ba inyong kasukasuan, nagkakaringkil, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex isang health drink mula sa lumikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in copy with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabio.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, ang ibibida naman natin ngayon ay mga MSMEs mula po dyan sa saan nga ba to? Isabela. Ha? Ayan, sa Isabela. Mga bida ito ng Isabela, Paday na Lima Regional Trade Fair. Actually, nagsimula na po ito kahapon, August 24, dyan po sa Festival Mall. Kasama natin si Assistant Division Chief ng SME Development Division, si Ma'am Sinaida Quinto. Ma'am, naimbag na bigat, kumusta na ho kayo? Naimbag na bigat, kasamang Sir Angelo. Po. Ilang exhibitor kasama ho natin? Mahigit 100 po na exhibitors ang kasama natin. Mga bago ito? Bagong exhibitors natin? Yung mga iba dati na, pero may mga bago ngayon na kasama. Ano ang bago? Ganon din, food at saka non-food. Tapos, napansin ko karamihan root crops. Marami kasi siyempre agriculture region po yung region 2. Kaya marami pong ube, yan, yung ube powder natin, yung innovation ng region 2 na ine-export na rin po natin. Yan yung isang tampok po na doon. Hindi ka nahihirapan magtanim ng ube, ma'am?
Hindi, yun po yung isinusulong ngayon ng DTI ay ng DA. Region 2 ng DA tsaka DTI Oo. ang mass production po na pag-expand ng production ng ube, doon sa Region 2 dahil yun po yung in demand ngayon sa market. Laki nga doon ang demand sa Europe Yes po. Oo, at saka sa Nag-export na po ang Region 2 ng ube Wow, powder, ang congratulations. Quirino. Anong volume? Ay malaki na po. Tons na po yung Tons ine-export na. nila. Opo. Aba. Okay. At ang kasama namin dito sa studio ngayon ay mga food products na galing po sa Elma Jane galing kay sa EJ Contreras Food House. Ayan, sa Santiago City sa Isabela. Si Ma'am Elma Jane Contreras. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Jane. Yes, good Ma'am morning. Elma pala. Alam ba? Elma Jane. Basta Elma Jane. Elma. Ayan. Just Oo. call me. Gaano karami ho itong ano itong mga produkto ho ninyo? Ang Elma's favorito is brand name po ng EJ Contreras Food House. So, nagpa-process po kami ng plant-based product. More on condiments, sauces. Condiment yan. Ito po yung condiments, sir. Oo. Then, may mga plant-based na chips like the cassava and the malunggay chips. This one. And ngayon po meron po kaming adlay rice. So, yun po yung base namin sa ginagawa namin ng mga value added niya. Like the cookies, meron kaming adlay flour, meron din kaming mga pwede kasi yung adlay flour, pwede mo nang gamitin as soups, pwede mong gamitin na panglagay sa mga cookies or breads. It's a gluten-free and it is a low glycemic index po. Ang ganda ng packaging nyo, ma'am. Sino tumulong dyan? Ito po tumulong talaga ang DTI po sa amin from the start na naglilik pa yung mga product namin noon. So sila po yung nag-improve, nag-mentor, nagbigay ng trainings po sa amin, sir. Tapos ma'am, nag-uumpisa ho kayo, mga ilan ho ang hinahire ninyo? Kayo lang muna, pamilya. Ngayon, Yes. gano'ng karami na? As of now, may 4 po kami na regular, then mga 7 na call, mga kino-call up ko na lang pag once na kailangan ng mass production. Tapos, hanggang saan na kayo nagmamarket? Through sa DTI po marami kami mga events sa trade fairs, national trade fairs, sa regional. So, sila din po yung nag-invite sa amin for export pero hindi pa po ako nag-export ng Bakit? Anong kulang? Hindi pa kaya yung mga equipments. Pero at least po we were trying our best na magkaroon pa ng mga equipments upang sa ganun ay mahirap na lagi paday na lima. Teka ma'am Maseni, bakit kulang pa ba yung ating mga doon? Shared service facilities? Actually, marami na pong expansions. Okay. Oo. Kasi ang binibigyan kasi namin, sir, ng shared service facility, syempre yung organized groups like associations and cooperatives. Pero sa kanila, pwede naman sila makigamit doon sa mga nabigyan ng mga cooperators. Or punta sila sa land bank o kaya sa mga lending facility ng DTI, di ba? Opo. Kailangan mag-invest din po sila. Tsaka nandyan din ang DUST, may mga din. Yung setup, Yes di ba? po. Doon sa setup po pwede. Okay, dito naman tayo sa Claveria Handicraft Association. Kasama natin si Ma'am Rosel Agkawili, Agricultural Technologies. Anong ginagawa ng agricultural technology sa sa negosyong ito, ma'am? Good morning, sir. Ako po si Rosel. Ang ginagawa po namin ay eto po, meron po kaming bag na abaka. So ang ginagawa po ng agricultural technologies po sa amin, sila po ang nag-guide from the planting down to production po, down to harvesting ng abaka. Ang abaka products po namin ay galing po mismo sa plant ng abaka doon na sila po ang gumagawa, sila po ang naghahabi, sila po nang nagha-harvest at hanggang dito po sa byproduct na po dito. Gaano katagal bago ma-produce ang isang ganyan? Handwoven yan, di ba? Yes po, handwoven po. Ang isang product po na ganito ay nagagawa po nila ng isang araw. Since nag-i-start pa lang po sila, hindi pa hindi pa nila mismo kabisado kasi starting pa lang po kami. So mabagal pa yung isang araw na yun, ha? Yes para po. makapag-produce ng ganyan. So isang tao, Yes isang po. ganyan. Magkano nyo naman na ima-market ito? Ito po ay nag-worth ng 2,100. O kita mo, di ba? So magkano napupunta doon sa sa Mahabe? Sa association. Ang association po kasi meron silang 5% na napupunta sa association. Okay. Opo. Ang
kagandahan po nito, natutulungan namin yung mga members at saka natutulungan na din ang association. Hindi, tsaka unique yung design, di ba? Yes. Wala siyang katulad. Yes po. So, may website ba na pwede silang puntahan? Meron po kaming FB page na Claveria Handicraft Association. Claveria Handicraft Association. Sa Gano'ng Cagayan karami? po ito. Gano'ng karami ang miyembro? We are starting with 26 members pa lang po sila kasi kakaumpisa pa lang. Bago pa lang. Opo, kakaumpisa pa lang po namin nung 2024, March 2024. Ngayon, 26 pa rin. Yes po. Okay. Kasi nag-start po pa lang po kami with the help of DTI. Nakarating po kami dito and yung mga other agencies na nagbibigay suporta sa paghahabi, most especially sa LGU Claveria. Kasi ang ginagawa po namin doon, nagbibigay po kami ng technical assistance and sa training assistance. Galing din po sa PhilFIDA at saka ATI at saka DOST. Ayan, okay. So, doon sa mga naghahanap ng ready pambasko, ha? Ito na ho yung pagkakataon ho ninyo na mamakyaw, ha? Oo, so, mayroon ho kayong handicrafts, tapos may mga, ma'am, ano shelf life nitong natin, itong mga Elma products? The condiment, sir, Oo. kaya ng 2 years. 2 years, o kita This nyo, one. pang-export. Pero no? itong mga chips, Oo, 1 kasi year. hindi pa customized kasi, Oo. sir. So, 3 to 5 months. 3 to 5 months. Kasi may microns naman siya, 135 microns. Then ito, cookies, bago lang ito kasi, sir. So, under observation pa yung shelf life niya. Okay. Anyway, ang importante, nandyan ho ito, nakaready na po para doon sa mga naghahanap. Ma'am Seni, nasa inyong pagkakataon, paki-invite ho lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naghahanap na ng i-ready nilang pamasko. Okay po. Sa amin pong mga kaibigan, mga kamag-anak dito sa Metro Manila, ang 20th Paday na 5 Regional Trade Fair ay nasa Alabang Asam Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa po. Ito po ay ginagaganapin or rather nagsimula na po ito kahapon. So August 24 hanggang August 30 po ito. At doon po makakakita kayo ng innovative products, mga food and non-food, condiments, fresh at saka plant-based food products. Meron po tayong furniture sa non-food, mga bags, mga fashion accessories. So, yun po yung mga makikita doon. Puntahan po ninyo kami sa Carousel Court at saka po sa East Hall. And ito po ay magaganap mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi po. At ito, hanggang linggo po ito available, Hanggang linggo po. Okay, dyan sa Festival Mall sa Alabang. Ayan, ha? Sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangkilikin natin, gawang atin! Magandang umaga, Pilipinas! Yan po yung mga binida ho nating mga produkto para po sa Paday na 5 Regional Trade Fair. Oras sa buong Kapuluan, 58 makalipas ang alas 5. Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. La la
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Umaga Pilipinas! 2x2 sa Texas Balita. Susunod na Kuya Angel Angelo Palamones. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Oras sa buong kapuluan, 6:01. This time check is brought to you. Ngayong ika-87 taon ng